Okay po, topic natin, 11 senyales na binabaliwala natin, hindi natin pinapansin itong mga warning signs, pero dapat pala magpa-check up na, dapat kumonsulta na. Kasi may chance na baka seryoso to. Okay? So ito yung tinatawag na subtle signs you ignore. Okay? Pag yung sintomas kasi, very serious na kunwari ang sintomas, lahat naman magpapacheck up na sa doktor, di ba? Obvious na yun eh. Itong pag-uusapan natin, yung mga medyo parang mild lang na symptoms, pero bilang internist, bilang cardiologist, alam natin na iingatan natin to. Unahin muna natin merong mga sintomas na talagang obvious na magpapacheck up ka, di ba? Tulad ng sobrang sakit ng ulo mo, siyempre, papacheck up ka. Sobrang sakit ng tiyan mo, nanghina yung kamay, nangiwi, alam mo na, stroke yan. So, sigurado na yan, magpapacheck up. Convulsion, taas ng lagnat, hindi makahinga. So, yan, sigurado magpapacheck up. Pero itong pag-uusapan natin, medyo mild ang symptoms. Hindi mo mapapansin. Bakit natin kailangan i-discuss to? Marami kasing sakit na silent killer. Ano yung mga sakit na silent killer? Mga cancer, silent killer yan. Pag lumabas, minsan stage 4 na. Diabetes, minsan walang sintomas. Thyroid, yan, no? Stomach problem, bara-bara sa ugat, mental health, lahat yan, di mo mapapansin. Okay, umpisahan na natin 1 to 11, pag-iingatan natin. Number 1, laging pagod. Okay, extreme fatigue, siguro pag 3 buwan, 6 na buwan ka ng pagod. So, sasabihin mo, pagod lang to pero maraming possibilities ang laging pagod. Unang-una, pwede kang may thyroid problem. Baka hypothyroid yan, hyperthyroid ka. Another problem, baka anemic ka. O, mga anemic, pagod din yan. Di nila alam, maputla na sila. Ang baba na pala ng dugo nila. Kasi dahan-dahan yung baba ng dugo Di mo mapapansin. Yung mga mababa potassium, laging pinapawisan, pagod lagi. Kulang sa vitamins, baka puro ka lang kanin, di mo alam, yun na pala. Mga depressed. Yung mental health na di-depress, pagod lagi yon. Yung hindi makatulog sa gabi, may mga sleep problem, at syempre, laging pagod. Minsan, iisipan natin, baka cancer, pero hindi muna. Pero ang point is, laging pagod for 3 to 6 months, walang masama, pa-check up isang beses. Diba? Baka may makita yung doktor. Number 2, out of 11 signs na baka seryoso. Number 2 is, pagbabago sa balat. Alam nyo, ang balat, ang skin natin, sobra dami. Hindi lang yan pang dermatologist, actually pang internist ang skin Sa balat, marami ka makikita. Lagi mong tingnan yung, like what? Moles, bagong nunal na maitim. Naku, pag ang derma tumingin sa nunal, sinisilip nila yan. May nunal na cancerous. Ang melanoma, maitim na nunal na yung hugis niya sa side medyo hindi bilog na bilog, medyo edgy siya. Tsaka itim na itim siya. Yung mga ganong nunal, masama. Melanoma, mabilis kumalat. Nakakamatay ang melanoma. Bukod sa skin cancer, skin changes, marami ka makikita. Yung mga may liver cancer, liver cirrhosis, sa balat mo na yan. Sa tiyan, makikita mo may mga pula-pula doon, spider angioma. Sa kamay, nagbabago yung kulay. Palmar erythema. May kidney disease, yung balat, nagra-rashes din yan, nag-iba yung kulay. Okay, may diabetes, may pagbabago sa balat, kumakapal dito sa likod. May varicose veins, lahat yan. So, sa balat, marami kang makikita na internal problem. Kung ano problema sa internal organs, lumalabas sa balat. Nakikita mo, jaundice, madilaw, obvious yun. So, tingnan lagi ang balat kung may bagong mga lumalabas, lalo na kung may mga bukol-bukol dyan, pakita sa derma, patanggal, sana sa balat lang. Number 3 sign, sleep changes, nagbago yung pagtulog, hindi makatulog, laging binabangungot. Actually, yung bangungot is hindi magandang sign. Kung lagi kayo binabangungot, ibig sabihin, meron ka talagang stress sa katawan. Okay? Hindi makatulog, pwede ring malakas humilik, obstructive sleep apnea, very common yan. Like ako, ang problema ko naman sa tulog, GERD.
Oh, maraming may GERD, 25% ng tao may GERD. So, baka nag-GERD ka, hindi ka nakakatulog, dahil maakyat yan, binabangungot ka, marami ka iniisip, o humihilik, obstructive sleep apnea, bumabagsak ang oxygen sa dugo, pwede rin yun. So, oversleeping, undersleeping, dapat tingnan din kung laging ganoon. Number 4, ito napakahalaga, babantayan nyo lagi. Pagbago sa pagdumi. Pagdumi natin, okay? Siyempre, pag may dugo sa dumi, alam mo na yan, dugo, di ba? Either almoranas, anal fissure, or colon cancer. Yan, dugo. Ayun, o baka ulcer, pwede rin, pag ang dugo maitim. Tapos, pag ang dumi mo, laging malambot, minsan malambot, matigas, o yung nagiging manipis yung pagdumi, yung parang pencil na lang, di ba? Minsan ang dumi dapat malaki-laki, parang jumbo hotdog, di ba? Pero pag ganito na lang kanipis yung dumi lagi, ano yun medyo sign din yun ng colon cancer. Rectal cancer, so dapat babantayan din. So, pagbabago sa dumi, kailangan bantayan din. Tapos, kung kasama suka, nagsusuka, yan, nasusuka, hindi rin maganda. Number 5, pagbabago sa pag-ihi. Okay? Sa mga lalaki, katulad ko, edad 50 pataas, lahat tayo magkakaproblema sa ihi, di ba? Pero, bakit nagkakaproblema sa ihi pag lalaki? Prostate, lumalaki, di ba? Malaki ang prostate. Pag problema sa ihi, dalawa yon. Pwedeng benign prostatic hypertrophy, lumalaki lang yung prostate natin, may gamot iniinom dyan. Pero ayaw mo rin masyadong malaki. Kasi pag masyadong malaki yung prostate, hindi ka na makaihi, tapos nag-ipon sa pantog, emergency din yon. Ang kinakatakot ng lalaki is prostate cancer. Yan ang parang top cancer sa lalaki. Pag lalaki may cancer, malaking chance prostate cancer. Pag babae nagka-cancer, malaking chance breast cancer. Yan ang mga common, breast, tsaka mga cervical cancer. Pag babae naman nagbago pag-iihi, usually hindi nila to nararamdaman Oo, UTI common, urinary tract infection. Tapos yung mga ihi ng ihi, pwedeng prostate, pwedeng diabetes. Ang diabetes, ihi ng ihi. Bukod sa pagbabago sa pag-ihi, yung ihi din mismo, nagbago ba yung kulay? Masyado ba malabo? Ayaw mo malabo yung ihi, parang blurred. O parang galing sa poso na tubig, di ba? Blurred. So pag blurred ang ihi, very cloudy, maamoy, masangsang, may infection yon. Okay? Kung medyo ma-pink, kulay rosas ang ihi, may dugo po yon. Kidney stones yon. Pag ang ihi mabula masyado, parang iced tea, ayaw mawala yung bula, pwedeng may protein sa urine, diabetes po yon, or kidney problem. So, tinitingnan din yung pagbabago sa ihi. Ayaw natin masyado madilaw, kaya pinapadami natin. Ayaw natin, nakita ko lang bola, ganito. Pag ganito ka bright colored, alam niyo ano to? Uminom ka ng maraming vitamin B. Vitamin B complex, nagiging ganito yung kulay ng ihi. Hindi naman delikado, ibig sabihin lang, lampas lang yung nainom mo, kaya nailalabas. Number 6, laging nilalagnat. Laging may infection. Okay? Anong ibig sabihin? Laging tinatamaan ng sakit. Ibig sabihin, baka mahina immune system. So, bakit mahina immune system? Di ba? Ayaw naman natin agad isipin ng mga HIV, AIDS. Di ba? Yung mga sakit sa immune system. Meron ding mga bukol-bukol na nagpapahina ng immune system. Yung mga lymphoma, problema sa dugo, leukemia, blood problem, humihina din immune system, o sobra kang stress, pwede rin. So, lagi nagkakasakit, lagi may mga singaw-singaw, laging mahina ang katawan, kailangan magpa-check. Lalo na kung kahit yung mga konting sinat-sinat, hindi rin dapat na sinisinat tayo. Number 7, laging may ubo. O, di ba, minsan, pag konti-konti lang ubo, hindi natin pinapansin. Parang laging may ubo o parang medyo hapo. Mas hapo ka kaysa dati. Ngayon, kung mas hapo kayo sa pag-akyat ng dalawang palapag, pag-akyat ng MRT, siguro pwede natin sabihin tumatanda, humihina, kulang sa exercise,
may arthritis. O, pwede natin i-explain na ganoon. Pero yung laging hingal, meron ding mga ibang medical problem eh. Oo. Like kung lagi ka hinihingal, baka may problema sa baga. Okay? Baka may asthma na hindi lang naririnig. Baka may tumutubo sa baga, baka may tuberculosis. Sobrang daming may TB sa Pilipinas. Ha? More than 1 million ata yung active natin. So, TB, problema sa baga, and syempre, ayaw natin isipin lung cancer. Yung laging may ubo, lalo na kung naninigarilyo. Tapos kung minsan hindi nyo napapansin na kahit hindi kayo smoker, pag nandito kayo sa mga city, mga metro cities, Cebu, dito sa Maynila, talagang mausok. Lalo na kung nagmumotor kayo lagi o exposed kayo sa usok. Mga bus driver, jeepney driver, may pag-aaral yan. Marami may sira sa baga. Pagdating ng 40, 50 years old, mataas yung incidence ng emphysema. May pag-aaral yan. I'm not sure kung UP ba yun. Basta may pag-aaral yan. Higher risk sira ang baga ng mga drivers, mga bus. At basta exposed ka. Kahit yung mga nagtatrabaho sa kalye, kahit yung mga traffic enforcers, di ba, exposed sila lagi. Yan ang problema. Number 8. Warning sign na dapat magpa-check up. Ito, hindi nyo to alam. Tinuro to ng magaling na ophthalmologist, si Dr. Rory Go sa Chinese Genshe. Very common to sa mata. Marami nabubulag dito. Fluctuating vision changes. Hindi nyo pa narinig to. Dapat ma-interview ko siya. Fluctuating vision changes. Ibig sabihin, minsan ang tingin mo sa sulat, minsan malinaw, minsan malabo. Malabo, malinaw, malabo, pabago-bago. Ano pala yun eh? Retinal detachment yun. Ang mga diabetes, sabi ko bakit ang kaso daw niya, halos karamihan daw, retinal detachment. Natatanggal yung retina. Bakit? Sabi niya, ang dami kasing may diabetes sa Pilipinas. Sobra daming may diabetes. At ang pinapansin lang ng diabetes lagi, yung mga manhid-manhid sa kamay, yan lang tinitingnan, manhid sa paa, o sa pag-ihi, yan lang pinapansin. Pero hindi nila alam, pag matagal kang diabetic at hindi controlled, yung retina mo nagkakaroon ng diabetic retinopathy. Nagkakaroon ng mga bagong ugat sa mata. At yung bagong ugat sa mata, para siyang matigas na ugat, hinihila niya yung retina natin, yung pinaka-film sa likod. Parang may film yan eh, parang camera yan eh, yung mga lumang camera. So may maraming mga ugat dyan, hinihila yung retina, nahihila, nare-retinal detachment. Kaya pagtingin nila, minsan malabo, minsan malinaw, kaya nila operahan yun. Na-ooperahan niya, inaayos niya, pinuputol niya yung mga nakadikit dun sa retina. Kung hindi, mabubulag. Okay? So, pag diabetic, pwede mabulag, huwag kakalimutan ang mata. So, konting pagbabago, baka isip mo, ay, salamin lang kailangan. Yan ang pagkakamali. Hindi salamin ang kailangan. Pa-check sa mata, sa ophthalmologist, lalo na kung diabetic, baka mabulag dahil doon. Okay? Na-operahan ito, diabetic retinopathy. Number 9, pagbabago sa digestion. Pagtunaw ng pagkain, pagbabago din sa timbang, pumayat o tumataba o pumapayat. Actually, mas delikado yung pumapayat eh. Di ba? Pag pumayat ka 10 pounds, 20 pounds, wala kang ginagawa, papacheck up talaga sa doktor. Yan talaga ang weight loss, ang sign talaga ng cancer eh. Oo. Masakit man sabihin, like yung sa tatay ko, wala naman naramdaman lahat. Gulat ka lang, pumapayat. Parang kasi ang problema, pag kayo ang kamag-anak, kapamilya mo, hindi mo makikita na pumapayat siya. Kasi araw-araw mo siya nakikita eh. Araw-araw mo siya nakikita. Pero yung mga hindi mo kakilala, nakita ka 2 years ago, ang sabi sa'yo, uy, ang taba mo ngayon. O, di dapat masaya ka na. Pag sinabihan ka mataba, at least malamang walang cancer, mataba. Pero pag sinabi, ang payat mo ngayon na, tapos di ka naman nagda-diet, lalo na kung may edad na, pa-check tayo. Usually, weight loss ang first sign ng cancer. Weight loss, isa pa, mga diabetes, weight loss din yan. Sa tiyan problem, irritable bowel syndrome. Makulo lagi ang tiyan, meron ako niyan.
Sa Japan, 40% may irritable bowel syndrome. Tuberculosis, namamayat. Thyroid problem, hyperthyroid, namamayat din yan. Ha? Ang hirap mahuli yung thyroid. Pag meron kang hyperthyroid, tapos madadiagnose ka, matagal. Maybe it takes 6 months to 1 year. Kaya, actually, yan po yung masarap sa pagiging doktor kung mahuhuli mo yung sakit. Like yung mga nanonood na sa video natin, marami nagsasabi, Doc, nalaman ko may diabetes ako, napanood ko sa'yo. Uy, nalaman ko, Doc, may bukol pala ako dito, napanood ko sa'yo. Ay, nagpa-opera na ako sa breast, napanood ko sa'yo, pwede pala mag-opera. So, yun ang maganda, mahuli ng maaga. Kaya itong mga symptoms natin medyo alanganin. Change in digestion, weight loss, or weight gain. Number 10, mood changes. Nagbabago yung ugali. Pag sa mga mas bata, sa 40 years old, nagbabago yung mood, mas galit, mas mainisin, pwedeng sign ng mental health disorder na to. Oo, pag bata. Sa bata ngayon, usong-uso talaga, depression, pwedeng bipolar, pwedeng hindi ganito kalala, pwedeng mga personality disorder. Maraming personality disorder. Na-discuss ko na iba, yung mga merong obsessive-compulsive, merong narcissistic, maraming may histrionic, yung maraming magaling magdrama. So, meron talagang may diferensya yung personality. So, nagmo-mood change sila. Bukod sa mood change, meron ding mga memory problem. Memory changes, lalo na sa senior, medyo nag-iiba ugali ng senior, ingat, baka dementia. Very common ang dementia sa senior. Magugulat ko, ulyanin, pwedeng Alzheimer's, pwede naman mild stroke. So, basta nagbabago na ugali ni nanay, ni tatay, hindi pa aamin yan. Minsan, let's say, mga sample na mga kakaiba ng dementia, let's say may sapatos, nilagay sa refrigerator. Yung mga ganyan ba? Parang yung mga mali na talagang nagawa. Tapos mag-excuse pa kunwari, hindi na, mali lang, ganyan. Pero alam mong nag-uumpisa na yung dementia, yung mga weird na pangyayari. And number 11, last siningit ko na to number 11 kasi cardiologist ako. So, yung mga minor chest pain, di ba? Yung mga sakit-sakit sa dibdib. Lalo na kung pagbata pa kayo, masakit ang dibdib, siguro okay lang, baliwala yun. Baka nag-break lang, sama lang loob nyo. Pero kung lampas kayo 40 years old, lampas 50 years old, masakit ang dibdib, medyo mataba, okay, may diabetes, may lahi ng sakit sa puso, sumasakit ang dibdib, hindi natin masabi. Baka may mga bara-bara na sa ugat sa puso natin. So yan, babantayan din. Okay? So ito po, mga tips lang naman to, general tips. Pero kung meron kayong ganito, pwede naman kayo magpa-check up sa family medicine, depende sa sintomas mo. Pwede idiretso mo na kung sa baga, doon ka na sa pulmonologist. Kung sa puso, doon ka na sa cardiologist. Kung sa balat, diretso ka na, di ba? Doon na sa main problem mo. Kung sa tiyan, pwede sa gastroenterologist. Para at least, ma-check up ka isang beses, ma-assure natin ito nararamdaman mo, maagapan natin ng maaga at humaba ang iyong buhay. Sana po nakatulong tong video, share po natin. God bless po.